hapon, ako po si Ruth Cabal. Pasadahan na natin ang mga rumaratsyadang balita dito sa Frontline Express. Yan pong video na inyong nakikita ay live nakuha sa Navotas at yan po ang kalbaryong dala ng baha sa ating mga kapatid dyan. Nakikita nyo dahan-dahan na umuusad itong mga kababayan natin na nakabike. Maya-maya pupuntahan po natin yan para sa buong detalye. Ganyan din ang nararanasan sa iba pang bahagi ng Metro Manila dahil sa walang patid na pag-ulan. Pinulong na nga po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang NDRRMC at iba pang ahensya ng gobyerno sa Camp Aguinaldo para alamin ang sitwasyon. At dahil nga sa lala ng sitwasyon, nagdeklara na ng state of calamity sa National Capital Region. Tuloy-tuloy pa rin ang pagbabantay ng buong pwersa ng News 5 sa naging epekto ng bagyong Karina at habagat sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya. Sa Camanava area, maraming kalsada na ang sinara muna dahil sa baha. Live mula sa Navotas, nasa frontline ng balitang yan, si Ria Fernandez. Ria, pakibigyan mo nga kami ng detalye tungkol sa sitwasyon ngayon dyan. Ruth, sa harap ng deklarasyon ng State of Calamity sa Metro Manila, dito sa Camanava area, marami ng lugar ang hindi madaanan. Partikular nga dito sa Navotas at sa kalapit na lungsod ng Malabon. Sabi ng LGU, nasa 80% na roon ang hindi madaanan dahil lubog na sa baha. Ayon kana Malabon Mayor Jeannie Sandoval at Navotas Mayor John Tiangco, malaking rason sa patuloy na pagtaas ng tubig ang nasirang navigational gate. Sinabayan pa raw ito ng high tide at habagat. Abot ang epekto nito sa Caloocan kung saan tumirik ang sasakyan ng ilang motoristang naglakas loob lusungin ang intersection ng C3 at NLEX. Umabot hanggang bewang ang taas ng baha kapag sinuong hanggang gitna. Ito ang daanan ng mga papuntang Navotas mula Caloocan at vice versa. Sa kabilang dako naman noon, ang daan pa Maynila at papasok ng North Luzon Expressway. Tumutulong na mga residente sa pagtutulak ng mga sasakyan. Ayon sa ilang residenteng nakausap natin, pagkakataon na raw nila yon para kumita kahit kaunting barya. Ang mga malalaking trailer truck naman nagpapasakay na ng mga stranded na tao para lang makaalis. Ang iba naman sumakay ng kalesa para makapunta sa kanilang destinasyon. Nakabantay naman ang mga tauhan ng MMDA sa paligid para magbantay at matugunan yung mga nangangailangan ng tulong o rescue. Nakaalerto rin ang taga-DPWH para bantayan naman ang taas ng baha at masigurong agad na maaalis ang mga basurang posibleng bumara sa mga drainage. Sa pinakahuling abiso ng Caloocan Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 5 lugar ang hindi madadaanan ng light vehicles. Kabilang dyan ang Caloocan Sports Complex Road, Pamasawata Boundary, Liano Road, Zabarte Road at 2nd hanggang 4th Avenue. Habang nasa 9 na kalsada ang hindi pwedeng daanan ng kahit anong sasakyan. Kabilang ang Barangay 18 Tamban Street, Barangay 170 Diamante Street, Phase 6, Barangay 178, Barangay 172, Abraham Bridge at Zapote Road. Not possible din ang Barangay 173, Rainbow Village, Matarik Bridge, Barugo at Barangay 8, Sabalo Street. Ruth, sa kabila ng hamon sa baha, tiniyak naman ng mga lokal na pamahalaan ng Camanava na patuloy ang kanilang tulong at rescue efforts para mailikas at matulungan yung mga kababayan nating apektado nga ng baha dala ng bagyong Karina. Pero pakiusap nila lalo na ng mayor ng Malabon at Navotas kung saan matindi ang baha dahil nga sa nasirang navgate, wag nang hintayin yung paglikas mismo ng LGU. Magkusa na silang pumunta sa mga evacuation center. Ruth? Ria, may iba pa bang abiso yung mga lokal na pamahalaan? Halimbawa kung meron silang pangangailangan in terms of assistance or yung mga relief goods para sa mga residente at evacuees? Oo, tama ka dyan, Ruth. Kailangan ng tulong ng mga lokal na pamahalaan dito dahil, gaya nga na sinabi ko, particularly sa Malabon at Navotas, 80%, 8% na ng kanilang lungsod ang lubog sa baha. No? Sabi naman sa atin ni Navotas Mayor John Tiangco, humingi na siya ng tulong sa ibang ahensya ng pambansa o ng mga national government agency gaya ng Philippine Coast Guard, ng Navy, dahil kung sila lang, hindi na nila kakayaning ilikas yung mga iba nilang kababayan, lalo na doon sa mga lugar kung saan mahirap idaan yung kanilang sasakyan. Ruth?
Nakita ko rin kasi nakasilong ka ata, no? Pero kamustahin ko na rin, walang patid ba yung pag-ulan dyan? Kasi halimbawa dito sa bahagi ng Mandaluyong, medyo tuloy-tuloy pa rin kasi yung pag-ulan dito. Pabugso-bugso ang ulan dito. Sa mga sandaling ito, kung napapansin nyo, parang zero visibility na dito. Malabo yung camera namin. Ang lakas ng hampas ng ulan. Yung hangin, napakalakas din. No? Maya-maya, titigil to. Makalipas ang ilang minuto, lalakas na naman, magdidilim ang langit. Kaya yung baha dito sa Camanava area, sa lahat ng inikot namin, patuloy lang ang pagtaas. Matagal bumaba ang tubig. Paulit-ulit yung mga residente, lalo na yung mga malalapit sa ilog, sa navigational gate, dyan sa Malabon at Navotas, no? Kung gumagana lang daw yung navigate, mabilis daw nahuhupa yung baha, no? Kasi kahit gumagana daw yung lahat ng pumping station, itong mga lungsod dito sa Camanava area, kung hindi naman daw gumagana yung navigate, na siya sanang haharang doon sa pagpasok ng tubig dito sa mga lungsod, babalik at babalik lang yung mga tubig sa kanilang mga lungsod. Ruth? Maraming salamat, Ria Fernandez. Ingat kayo dyan. Lampas tuhod naman ng baha na naranasan sa Maynila. Nagmisulang ilog ang mga kalsada sa paligid ng University of Santo Tomas. Wala nang ang sasakyan ang dumaraan. Ang mga residente napilitan ng lumuso. Dahil sa baha, nag-ikot na rin ang mga kawani ng City Hall kasama si Mayor Honey Lacuna. Kinamusta nila ang lagay ng mga Manilenyo. Binisita rin nila ang mga nasa evacuation center. Samantala, nagkansela na ng ilang domestic at international flights ang Manila International Airport Authority dahil sa pananalasa ng bagyong Karina. Kasama sa kinansela ang ilang flights ng PAL Express mula Maynila, papuntang Bacolod, Cagayan de Oro, Busuanga, Davao at pabalik. Kanselado na rin ang flight mula Maynila papuntang Taipei, Taiwan at pabalik ng KLM Royal Dutch Airlines. Sumatotal aabot sa 80 flights ang kinansela sa NAIA ngayong araw. May isang flight din na na-divert sa Clark, Pampanga galing ng Danang, Vietnam dahil sa masamang panahon. Para sa iba pang katanungan, pwede niyo pong makontak ang Manila International Airport Authority sa mga numerong nakikita sa inyong screen. Pwede rin bisitahin ang kanilang official Facebook page. Matinding bahari ng inabot ng ilan pang probinsya sa Batangas. Nagdeklara na ng state of emergency ang provincial government. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. Pinasok na ng baha ang ilang mga bahay sa barangay Poblasyon sa Balete, Batangas dahil sa walang patid na buhos ng ulang dulot ng bagyong Karina at Habagat. Ayon sa barangay, hindi nakatulong ang pagsasara sa kanal na daluyan sana ng baha papuntang ilog, kaya naman ilang residente ang nagdulong-tulong para butasin ang pader na humaharang sa kanal. Nagmistulang ilog naman ang highway sa May Lemery. Nagsitumbahan ng mga plastic barrier at ilang mga tangkay ng puno ang makikitang inanod sa gitna. Dumating naman kalauna ng rescue team para tanggalin ng mga ito. Kasunod niyan, isinailalim na ang buong probinsya ng Batangas sa state of emergency. Ipinatupad ang state of emergency base sa assessment ng lokal na pamahalaan. Bago nito, nauna nang sinuspindi ang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong institusyon sa lalawigan dahil sa masamang panahon. Ganyan din ang sitwasyon sa Hagonoy, Bulacan, kung saan abot baywang na ang tubig baha. Lubog na rin pati ang Santa Elena Church. Ayon sa LGU, 19 sa 26 na barangay ang lubog sa baha. Isinara naman sa mga motorista ang Cannon Road dahil sa pagsadsad sa mga lupa at bato. 3 sasakyang nakaparada sa gilid ng daan ang natabunan ng mga bato kasunod ng land at rock slide. Wala namang nasaktan o nasugatan sa insidente. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Sa ating weather update, lalo pa Bayat, Batanes. May lakas ito ng hangin na aabot sa 165 km per hour malapit sa gitna at bugso na hanggang 205 km per hour. Kumikilos ang bagyo pahilaga, hilagang kanluran sa bilis na 15 km per hour. Posibleng lumabas na ang bagyo sa Philippine Area of Responsibility bukas ng umaga at sunod na magla-landfall sa Taiwan at China. Sa ngayon, nakataas na ang signal number 2 sa Batanes.
Signal number 1 naman sa Babuyan Group of Islands, northern portion ng mainland Cagayan at northern portion ng Ilocos Norte. Bukod naman sa bagyo, magdadala rin ng pag-ulan ng southwest monsoon o habagat sa Metro Manila, Western Visayas, Negros Island at nalalabing bahagi ng bansa. Marami pang aabangang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. Lubog na rin sa baha ang malaking bahagi ng G. Araneta Avenue sa Quezon City dahil sa walang patid na pag-ulan. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulgencio. Naku, Elaine, alam ko laging binabahayang area na yan, pero ngayon ba gaano kataas na ang tubig dyan? Ruth, alam mo, patuloy na tumataas yung tubig dito sa G. Araneta Avenue. Kaninang bandang alas 9 ng umaga, kung makikita niyo yung poste sa aking likuran, nandoon lang yung tubig kanina. At ngayon, ilang metro na lang yung layo niyan dito sa kinatatayuan ko ngayon. Gabinti na yung level ng tubig ngayon dito sa akin at doon sa bandang gitna nga ng G Avenue, aabot sa 12 hanggang 15 talampakan yung lalim ng tubig o katumbas yan ng 2 tao. Gumamit na ng life vest ang ilang residente dahil sa taas ng baha. Ang mga sasakyang inabutan sa kalsada, stranded at tumirik na rin. Patuloy naman ang rescue operation ng Quezon City Risk Reduction and Management Council sa mga residenteng natrap sa kani-kanilang mga bahay dahil sa lampas taong tubig. Pansamantala muna silang dadalhin sa evacuation center. Sa ngayon, hindi pa madaanan ng G. Araneta Avenue dahil hindi pa rin humuhupa ang baha. Ruth, kanina meron na ding nanay na nirespondihan ng mga rescuer dahil nga napaanak na siya doon sa kanilang bahay. Buti na lang daw at may nurse na tumulong doon sa mag-ina. Sa ngayon, ilikas na sila at dinala na sa ospital. Ligtas naman yung sanggol maging ang kanyang ina. Sa mga oras na ito, Ruth, patuloy pa rin na tumataas yung tubig. Sa katunayan, magkanina nandito lang kami bago tayo magsimula. Ngayon, paabante na rin yung tubig dito at palalim na ng palalim doon sa aking likuran. Kaya nag-abiso na rin ang LGU sa publiko na kung maaari ay kung kaya pa, lumikas na dahil tuloy-tuloy nga yung pagtaas ng tubig dito. Ruth? Maraming salamat, Elaine Fulgencio. Narito naman ang mga balitang dapat niyong abangan sa Frontline Pilipinas. Ang latest update sa bagyong Karina at mga binahang lugar ihahatid live. Biyahe sa mga pantalan at paliparan na antala na rin dahil sa bagyo. At kabi-kabilang rescue operations isinagawa para sa mga residenteng naipit sa baha. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.